Um, Pinapasalamatan po ang Diyos sa pagkakataon na ito na tumutong ulit sa inyong harapan. To continue po ang ating series ngayon is about fearless. Handa na po ba kayo, church? Amen! Okay. Simulan po natin. Our topic for this morning is alive forever, living without the fear of death. Fear of death? Ako po. Now, question ko po sa inyo. Bakit ang tao ay takot sa kamatayan? Lack of faith. Bakit nga ba? Bakit nga po ba? Parang yung pagkakadinig natin sa word na kamatayan, parang ang hirap tanggapin o ang hirap unawain, lalo sa ating mga tao. Based sa experience dati na hindi pa ako rooted sa Word of God, takot ako sa kamatayan. Alam ko naman po na sure lahat tayo doon, darating, pupunta. Pero nung nakakalala ko sa Diyos, di na ako naging takot sa kamatayan. Dahil nakakilala ko sa Diyos at sa mga salita niya. At kahit Christian man, nakakaramdam pa din ng fear of death. Pero ano po ba ang sinasabi ng Bible? Tumako po tayo sa first letter of John, chapter 4, verse 18. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapaway na ganap ang pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So ano po ba ang sinasabi po ng Biblia about sa verse na yan? So ibig sabihin, church, natatakot ang isang tao sa kamatayan kasi hindi pa ganap o perfect ang pag-ibig niya sa Diyos. Kumbaga, kahit kunin ka ngayon ng may poon, may kapal, alam mo kung saan ka pupunta. Pero ang tao kasi pag alam niyang hindi pa siya handa, ano ang kapalit doon pagdating sa kabila? Ibig sabihin eternal punishment, hindi eternal life. So, dapat maging buhos na ganap ang pag-ibig natin sa Diyos through service. Hindi lang basta church goer every Sunday. So, need din ng commitment to the service in the community and the church. Then, doon sa emphasis po nito, sa verse na to, ano yung English term na ano po nito? There is no fear in love. So yun nga po, nabanggit po doon na dapat maging buo ang pag-ibig natin sa Diyos upang wala tayong maging magkaroon ng mabuong takot sa anong pa man bagay o pangyayaring darating. Then, ang natatakot yung mga tao, unsure para sa kanilang kaligtasan. Kaya sila takot, nga po nasabi ko din sa parusa. Isang halimbawa po nito is, kung nabalitaan niyo po about kay Charlie Kirk, regarding doon, di ba isa po siyang evangelist na hindi siya natatakot ipahayag ang salita ng Diyos. Kumbaga, mas sinusuyod niya yung mga taong hindi naniniwala o unbeliever. Katulad po nangyari sa kanya, namatay siya sa isang university sa US dahil maraming ayaw sa kanya. So, yung time na yun na alam niyang maraming ayaw sa kanya o unbeliever,
mas lalo siyang nagpursige na pumunta doon upang mapahayag ang katotohanan. Hanggang sa huli, nangyari nga masamang balita sa kanya na pinatay siya, sniper siya. Nakakalungkot man, pero alam natin kung yung pag-ibig niya sa Diyos ay buong buo at tapat. At ang kanyang nangyari, hindi nakakalungkot, bagkus isa tong reward na ibibigay ng may kapal sa kanya. Ayun po ang tinatawag na perfect love. Ang nasasabi naman po dito sa Psalm chapter 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y ang aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggala. Hallelujah. Sa English, ito po yung naging translation niya. Even though I walk through the darkest of valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Amen. Ayun po ang pinakita ni Charlie Kirk sa buhay niya dito sa mundo. Hindi siya natakot na ipahayag ang katotohanan at ang pag-ibig sa Diyos. Mababasa po natin to sa Romans chapter 8 verse 38. Yes. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin at kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo, ang mga pamumunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan ng hinaharap, ang kataasan o ang kalilaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo ng ating Panginoon. So, wala pong makakapaghiwalay man sa atin, takot man yan, basta ang ating pag-ibig sa Diyos ay buo at perfect. Amen. Hallelujah. Ayun lang po. Tapos, meron pa po akong isang quote sa Isaiah 41, chapter 10. Ito pong verse na to is, kahit hindi pa man po ako nag-Christian noon, ginagamit ko na to. Kahit saan man po ako magpunta, o anong mga decision ko sa buhay, o kung ano man, na may takot sa anumang mga bagay. Ito po yung lagi kong inaalala. Ako ay isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Huwag tayong matakot sa anumang dumadaan sa atin sa buhay. Through natural calamities man, emotional, financial, physical, and spiritual battle. Ayun lamang po. Maraming salamat. To God be the glory.